Ano, Jade, no? Sa akin kasi, sa aming lahat, ang pinaka-core issue dito, yung freedom of expression, napakahalaga. In fact, that is the greatest freedom. Yan ang pinakamalaking freedom natin at yun ang sinusupil ng TRICOM na ito. So hindi kami papayag dyan. No? And tumatayo kami dyan hindi para sa sarili lamang namin, kundi para sa bawat Pilipino because as I said, this again is the greatest freedom. Ito yung pinakamahalagang karapatan ng bawat tao, hindi ng bawat Pilipino. Inherent yan. So itong ipinaglalaban natin na ito ay worthy na ipaglaban yan. So kailangan hindi tinatawag tayo at pinapasagot dyan. And nakita natin, no, the horrendous conduct of those who sit there in power right now. Napaka-arrogante, napaka-abusado, walang respeto sa Pilipino. At nakita natin kung paano sila humawak ng poder sa kamay nila. Na gusto ko yon kasi going towards an election, nakikita natin kung sino sila. Napaka-abusado. So bakit di nyo ibibigay ang ganyan sa ganyang mga tao na ganyan ang karakter ng kapangyarihan para saktan at para takutin tayo. Kasi alam mo sa constitution natin, according to the lawyers, and I've seen it, no? Anything that has a chilling effect is unconstitutional. And definitely this is, yesterday I heard some of yung press con ni Rog Gutierrez at saka si Adyong, and they were threatening us with citing us with contempt. We're just invited resource persons, aren't we? So parang for me, no, for us, itong nakita natin na kongresong ito hindi na sumusunod sa batas, no. Itong gobyernong ito wala nang batas. At bilang naniniwala kami, ako, staunch believer, that this ought to be a government of the people, by the people, for the people. Kami magsasabi, no, hindi, sumunod tayo sa batas. So kami ay sumusunod lang sa batas. So yun. Opo. Malungkot lang po kasi umabot tayo dito. No, umabot tayo dito na yung talagang karapatan natin ay isinusupil. At saka at a time like this, na nagugutom, no, off the charts ang kahirapan ngayon. Alam mo ba ang pork ngayon is 450 a kilo, unheard of, 'di ba? Tapos yung bigas ngayon magkano, 'di ba? And yet these lawmakers think, no, just because of ano yung kinikriticize sila at dissent ay mag-aaksaya sila ng taxpayers money at pag ipupuntirya nila ang ordinaryong mga mamamayan na naglalabas lang naman ng saloobin nila, which is part of our democracy. And in fact, it's not just part of our democracy, sagrado na responsibilidad yon na bilang mamamayan, dapat ikaw ay pumupuna sa gobyerno. Ang gobyerno ay hindi yung mga nasa loob ng gobyerno, kundi ang gobyerno ay ang taong bayan. We are part of it. Kaya naalala ko no, nung panahon ni PRRD, grabe ang batikos sa amin. Sobra talaga. Binabato kami talaga ng everything, no? But never, not once, na pumatol kami kahit na kanino. Bakit? Kasi mahalaga yung intindi namin dito, no, na meron kang hawak na kapangyarihan, very powerful when you're in government, lalo na pag mataas ang pwesto. Bakit mo gagamitin yung kapangyarihan na yan para takutin, patahimikin, bastusin, nakawan ang Pilipino? At sino ba itong mga ito? Di ba mga corrupt na budget? So, I'm thinking, no, ginagawa ba nila ito para ma-divert ang attention natin? Hindi dapat wag tayong pumayag dito. Lagi nating puntiryahin, pasagutin natin sila dyan tungkol sa budget na yan. Kasi yan ang burning issue. That's the burning issue of the day. And a country will not be strong without citizens who voice out their dissent. And a country will be weak if its leaders will not allow dissent. But you know, ang totoong kalayaan, hindi ka humihingi ng permiso kahit na kanino. Opo. At Doc, karamihan din sa mga naimbitahan, ito'y mga kritiko ba at mga vloggers na konektado ng mga Duterte? May mga naimbitahan din ho ba na mula sa kampo ng mga pro-Marcos vloggers or
sa iba-ibang mga vloggers para po pag-usapan itong tungkol po sa fake news? As far as I know, meron silang mga inimbita pa konti-konti, token, para lang masabi na nagiging fair sila. Pero uh, overwhelmingly majority are anti-Duterte bloggers. So again, this is just rotten gutter politics, and it's a way to distract us from the most rotten and corrupt budget. No, so um, obviously dito kasi sinasabi nila Rog, nila Adyong, no, na hindi, kahit si Ace Barbers, he claims that it's not because of yung dissent and ganyan. Pero lumalabas sa bibig nila sa sarili nilang bibig eh. Bakit hindi kayo pumunta dito? Akala ko ba matapang kayo? Gusto mo ba marinig yon sa isang lingkod bayan? Akala ko ba matapang kayo? 'Di ba? So sa madaling salita, no, tinatakot kayo. And as I told you, no, I was once with government, and I can tell you that that power na hawak mo sa kamay mo, hindi yan para sa'yo. Hindi yan ginagamit para takutin ang Pilipino at patahimikin. Ginagamit yan para sa taong bayan. Naaalala ko maraming beses, aakyat ako sa bundok, sa ancestral domain. Wala pa yung eskwela. Sasabihin ko, kailan yung eskwela? In 2-3 months, andyan na. So ganun yung kapangyarihan na hawak mo. Hindi yun para sa'yo, kundi para pabutihin ang taong bayan, ang buhay ng mga kababayan natin. So yeah, overwhelming majority are pro-Duterte bloggers. No? Opo. And what's really enraging to us is tinawag kami ni Ace Barbers na narco and pogo bloggers. So we are going to, we're reviewing, we're studying our legal options for that. No, is it slander? Is it libel? Kasi biro mo tinawag kang narco blogger at saka bayaran talaga. No, so anong pruweba niya? So nakakatakot, sinister talaga na meron bang niluluto itong mga ito? Bakit inimbento ba namin itong, nag-i-imagine ba kami mga praning kami? Si Colonel Grijaldo has been in detention, in jail, in fact, no? For how many months now? So, and ourselves, di ba, we have experienced the heavy hand, the abuse of power of Congress. So this is not paranoia. Opo. Pero Doc, hindi ba kayo nag-aalala, natatakot na posibleng gagawin ng Kongreso o ng Kamara ulit yung mga ginawa nila before sa inyo, ni Ka Eric, dito sa mga vloggers ngayon kapag hindi po kayo sumipot? Hindi ako natatakot. I don't operate that way. Walang natatakot sa amin. Kasi alam namin na nakatayo kami sa solid na pundasyon ng saligang batas. Walang natatakot dito. At in fact, dapat ang matakot dito ay sila. Kasi wala silang ginagawang tama dito. Ang pinag-uusapan namin dito, karapatan nating mga Pilipino, hindi lang Pilipino, human rights yan, naka-enshrine yan sa UN, no? Yung karapatang pantao natin. Pinaglalaban natin dito yung katotohanan. Meron anong fake news ang sinasabi nila, 'di ba? At saka opinion namin 'yon bilang ordinaryong mamamayan. So, walang natatakot dito, ni isang katiting. I do not operate from fear. I've never led my life that way. No. If I feel fear, I sit down and I talk to myself, and I know there's nothing to be afraid of. No. Even when I was detained, the most peaceful moments of my life. So no, I'm not afraid. None of us are, kahit konti. Enraged? Yes, we are enraged. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay partner Admar, yung inihain po ninyong petisyon doon sa, yung reklamo doon sa Supreme Court, kaugnay nga po dito sa pag-iimbestiga ng Kamara sa mga vloggers, kabilang na po kayo. Ano po yung update po noon? Wala pa hindi pa lumalabas yung TRO ng Supreme Court. No? So, syempre inaantay namin, pero kasi ako nag-ooperate talaga ako sa buntot ko, hila ko, di ba? So, of course, I believe in the Supreme Court, no? That's a last bastion of democracy. Kung kaya't kami nga ay dumudulog sa kanila, and we would be very happy if they settled it. But in the meantime, no, dapat buhayin natin ang demokrasya.
na sinasabi natin, at ang demokrasya ay nasa taong bayan yan, no? Hindi kami, we're not holding our breath to wait for the TRO, and in the meantime they can abuse us. No. Ang ipinaglalaban namin dito, bawat Pilipino, and even Filipinos who are not yet born, ang pinaglalaban natin dito, mga anak natin at ang salinlahing Pilipino. We are standing on the shoulders of our ancestors, every Filipino that stood there and fought for our freedom to express ourselves. And so no, aantay ng Supreme Court, but in the takot, at itutuloy natin ang laban natin dito. And I see so many opportunities, Admar and Jade, no, going towards an election year. Itong mga nakaupo ngayon sa poder, no, you are looking at the setting sun of these kings, no. They think they're kings, they think they're untouchable. I think they have forgotten that they are just public servants. Yung sinasabi ni PRRD na gustong-gusto ko because it guided us, hindi kayo special. Mga trabahante lang kayo sa gobyerno. So gusto kong bumalik yung dating sinasabi na nakita ko sa tatay ko, nakita ko every day that I worked with PRRD. Very humble. Walang, kung may galit ka at yung away ng Pilipino para bumuti ang buhay nila at para umusad ang Pilipinas, pero hindi mo gagamitin yung kapangyarihan na yan na in-entrust sa iyo, ipinagkatiwala sa iyo para saktan ang Pilipino at pagbuhatan mo ng kamay.